May kakalikutin tayo isang stand fan electric pan, Astron yung brand niya. Bago natin kalikutin, maraming salamat sa panonood ng mga video natin mga kalikot. Huwag nyo pong kalimutang suportahan ang ating channel. Huwag nyo pong kalimutang isubscribe ang ating YouTube channel. At paklik na rin ang ating notification bell para lagi kayong updated sa mga bagong video natin mga kalikot. At saka huwag nyo rin pong kalimutang i-follow ang ating Facebook page. So tara guys, kalikutin na natin siya. Tara! So try muna natin. Ayan guys, umuugong lang siya. Ayan, pero hindi siya umiikot. Tapos yung fan niya, ayan, maluwang naman. Hindi naman siya ipit. Ayan, pero kapag pinapagana natin or pinapaandar natin, ayan, umuugong lang siya. So ibig sabihin okay yung kanyang motor. Baklasin na lang natin yung kanyang motor mga kalikot. Siguro may problema to sa kanyang bushing shafting or sa kanyang capacitor. Check natin mamaya mga kalikot. Baklasin na lang natin kagad yung kanyang motor mga kalikot para malinisan na rin natin, tapos malagyan ng oil. Tapos check natin kung may problema sa kanyang shafting bushing. Medyo nagbabrown na rin yung panali niya. Ayan, papalitan rin natin yan mga kalikot. Mukhang bago pa yung kanyang shafting. Ayan, halos walang gas-gas. Ayan. Kahit dito sa likod, malinis siya. So walang problema sa kanyang bushing shafting. Ayan, malinis pa siya, wala pa siyang bakat. So bakit kaya umuugong? Siguro sa kanyang capacitor. Check rin natin yung kanyang capacitor mamaya. Unahin muna natin na palitan yung kanyang cable tie or yung kanyang panali kasi malamang malutong na to. Ayan, tapos dumikit na sa kanyang winding. Palitan muna natin ng cable tie. Kapag nagtatali kayo ng cable tie mga kalikot, check nyo lang yung mga hibla or baka maputol natin yung mga maninipis na magnetic wire. Kasi kapag hinigpitan natin, baka may maputol tayo. Ito guys, kahit hindi na natin testerin yung kanyang motor, kapag umuugong, ibig sabihin okay yung kanyang winding motor. Depende na lang kapag shorted na yung winding motor niya. So ito, hirap lang siya mag-start. Ang i-check na lang natin dito yung kanyang capacitor. Puputulin na lang natin dito sa kanyang capacitor. Dito na lang tayo magtitest. Minsan kasi kapag mahina na yung capacitance or nag-change value na yung kanyang capacitor, nahihirapan siya mag-start. Kaya ito yung i-check natin mga kalikot. Pero kapag okay naman, hindi nagbago yung kanyang capacitance, malamang may problema sa kanyang motor. Kasi dito naman sa bushing shafting niya, sobrang linis niya. Wala pa siyang bakat or wala pa siyang grind. Ayan mga kalikot, sobrang baba niya, 195 na lang. Hindi man lang umabot ng 1,000. Tapos yung kanyang capacitor, 2 UF or 2 microfarad. Sobrang baba niya na, kaya nahihirapan mag-start. Ayan, 195 na lang. So ito yung problema niya mga kalikot, yung kanyang capacitor. So may available naman tayo dyan na 2 UF. Papalitan na lang natin ng bago. Ito na mga kalikot yung ipapalit natin. Same pa rin, 2 UF or 2 microfarad. Try natin testerin.
Ayan, dapat ganyan siya mga kalikot oh. Hindi katulad dito guys, ayan oh. 2UF din siya pero 195 na lang. Ayan. So ibig sabihin sobrang baba niya. Sobrang baba ng kanyang capacitance. Hindi kagaya ng bago, ayan oh. 2.02. So ito yung ilalagay natin mga kalikot. Bali ito yung problema niya, kaya nahihirapan mag-start yung isang electric fan. Kabit muna natin. Kapag mahina yung ikot ng ating electric fan mga kalikot, or parang napipigilan siya or nagbabibrate, tatlo lang yung naging sanhi niyan. Unang i-check natin yung kanyang bushing shafting kung ipit siya, kasi nahihirapan nga siyang umikot. So yun yung unang i-check natin. Sunod niyan guys, yung kanyang capacitor. Kaya nahihirapan rin siyang umikot or mag-start kasi mababa na yung capacitance ng kanyang capacitor. Katulad nga nitong ginagawa natin. Tapos kung okay naman lahat yung dalawa, ang sunod na problema niyan mga kalikot is yung kanyang winding motor. Kung baga shorted na siya or nag-change value na rin. Minsan may shortage siya, so kaya nahirapan siyang umikot. So yan lang yung mga i-check natin mga kalikot kapag hirap umikot yung ating electric fan. So kabit muna natin mga kalikot yung kanyang capacitor. Ito guys, kahit baliktaran naman to, okay lang. Wala naman siyang polarity. So sana okay pa yung kanyang winding, kasi dito medyo kinakalawang siya. Pero try muna natin palitan yung kanyang capacitor, tapos buuhin natin, lagyan muna natin siya ng langis, tapos testing natin siya. Itong pinalit natin na capacitor mga kalikot, kung ano yung tinanggal natin dito sa motor ng electric fan, kung ano yung value ng kanyang capacitor, kunwari 1.5 or 1.7 to UF, yun din yung ipapalit natin. Huwag natin taasan, huwag natin babaan. Kaya kung ano yung tinanggal natin, kunwari ito 2UF yung tinanggal natin kanina, 2UF rin yung ipapalit natin, kasi yun yung nakadesign sa kanya. Katulad nito guys, 2UF siya, tapos sinalpakan natin ng 1.5 microfarad, masyado na siyang mababa. Okay pa yung 1.7 microfarad, mas okay pa yon. Ayan, assemble na natin siya. Ito yung magandang washer foam. Tapos lagyan nyo lang ng pangpadulas na washer dito sa harap. Ang kagandahan ng washer foam, tatagal yung langis dito sa kanyang shafting. Wag lang sobrang dami mga kalikot, baka mamaya pinaandar natin, tatalsik rin yan dito sa winding. So yung katamtaman lang. Test muna natin mga kalikot bago natin i-assemble. So naka-switch na siya sa number 1. Ayan mga kalikot Ang ganda na ng starting niya. Ayan Okay, so assemble na lang natin siya mga kalikot. Tapos yung cover ng kanyang gearbox, ayan butas na siya mga kalikot. So papalitan natin siya. Ayan siguro nawala na yung isang bulitas niya. Tapos yung spring. So baklasin muna natin yung kanyang gearbox mga kalikot. I-check nyo na lang mga kalikot, baka tumalsik yung kanyang bulitas. Tapos ito na rin yung pamalit natin sa cover ng kanyang gearbox, kasi ito guys lulusot yan yung kanyang bulitas kapag binalik pa natin to. Baka hindi rin gumana yung kanyang swing, so pinalitan natin siya. Yan. Pwede rin pala natin lagyan ng grasa ito, yung doon sa spring at saka sa kanyang bulitas. Lagyan muna natin para hindi niya sirain yung nilagay natin na cover. Yan, para madulas siya. Kalimutan natin Pwede rin natin lagyan ng grasa yung mga gear para madulas rin siya. Yan. Kapag magaspang kasi sisirain ng bulitas yung
cover ng kanyang gearbox. Okay, so try na natin siya mga kalikot, na assemble na natin siya. Ayan guys, oh, ang lakas pala nito. Try muna natin yung kanyang swing. Ayan. So okay na rin siya mga kalikot. Ayan, sobrang lakas pala. Ayan, okay na siya mga kalikot. Proceed ulit tayo dito sa isa. Ayan, gamitin muna natin to. So okay. A few moments later. May pahabol tayo mga kalikot, isang disc pan. Bali isasama na lang natin yung video niya. So sabi ng may-ari, hindi daw umiikot or hindi gumagana. So i-check natin. Testerin muna natin kung okay yung kanyang motor. Same pa rin yung gagawin natin mga kalikot dun sa mga naunang video natin. Testerin muna natin yung kanyang power cord, tapos isi-switch natin siya. And guys, na-switch na natin siya, kaso walang reading sa ating tester. So ibig sabihin may problema to sa kanyang motor. Baklasin na lang natin mga kalikot. Pre-wheel naman siya, kaso umuugong dito banda. Ayan, oh. Malamang open na yung kanyang thermal fuse. Medyo mahirap matanggal yung shafting niya dito sa likod. Mukhang malagkit na, or parang may tama na siya mga kalikot yung shafting niya dito sa likod. Hugasan natin ng gasolina para mas mabilis matanggal. Ayan. Ayan guys, oh. Mukhang may grind na siya, pero check pa rin natin. Lilinisan natin mamaya. Siguro malagkit lang siya. Nilinisan natin mga kalikot yung kanyang shafting. Mukhang may nasasalat na tayo na parang nag-grind na siya. Ayan, oh. Dito sa bandang likod may nakakapa tayong parang hams na siya. Ayan. So papalitan na to guys ng shafting at saka bushing. Medyo malalim na yung grind niya. Ang problema lang natin dito mga kalikot, ayan, oh, medyo magaan siya. Parang aluminum yung kanyang winding. So check natin, baka nasunog na rin. Ayan, malutong na rin yung mga panali niya. Ito guys, Astron to, yung brand niya. Mas maganda pa rin talaga kapag branded yung binibili nating electric pan. Tinanggal natin mga kalikot yung kanyang thermal fuse. Ayan. Check natin. Ayan guys, oh. Okay yung kanyang thermal fuse. Bakit parang kulang yung kanya palo sa ating tester? Ayan, so okay na. So okay guys yung kanyang thermal fuse. Ayan, oh. So mukhang ang bumigay yung mismong winding niya. Ganon kasi kapag aluminum yung kanyang winding, mas mauna pang bumigay yung mismong winding niya kaysa sa thermal fuse. Ayan, buo siya, oh. So okay, mukhang may problema sa kanyang winding motor. So wala na tayong magagawa dito guys. Kailangan ng palitan ng bagong winding or bagong motor na. Testerin na lang natin yung kanyang power cord. Baka dito rin nagkaroon ng problema, kaya wala tayong nare-reading. Ayan, so okay naman, oh.
pumapalo sa ating tester. So check natin yung isang line. Ayan, okay siya, okay yung kanyang power cord. So dito nga nagkaroon ng problema sa kanyang winding. Dahil sa sira na to mga kalikot, try natin kiskisin. Yan, i-reveal natin yan. Ayan, sabi ko na nga ba eh. Ayan o, pumuti yung kinuskus natin. Ayan, Astron brand to mga kalikot. Ayan o, pumuti yung kinuskus natin. So ibig sabihin yan, aluminum siya. Ayan o, diba? Kapag aluminum yung winding ng ating motor, mabilis lang uminit. So kagaya ng sinabi ko, mas nauna pang bumigay yung winding niya kaysa dito sa kanyang thermal fuse na nagpro-protect sa kanya. Okay, so update ko na lang kayo guys kapag kung ano na yung decision ng may-ari. So magandang araw sa ating lahat mga kalikot. The next day. Update tayo mga kalikot dito sa ginagawa nating Astron na disc pan. Bali nabilan na natin siya ng bagong rewind na motor. Tapos pinalitan na rin natin ng bushing shafting. Ito bago na to. Tapos may problema rin pala sa kanyang capacitor. Papalitan rin natin siya. Bali mahina na yung capacitance ng kanyang capacitor, kaya papalitan natin siya. So ito na yung ipapalit natin. Tapos nabaklas na rin natin yung lock ng kanyang bushing. So ikakabit na lang natin siya. Tapos papalitan rin pala natin yung kanyang oil pump. Ayan o, yung pinaka oil pump niya, yung local, yung parang papel siya or natutunaw na, yung madaling matunaw na papel. Ayan o. So papalitan natin siya ng oil pump para mas tumagal yung langis niya dito sa kanyang bushing. Tapos yung dating oil pump niya, bali tatanggalin na natin to. Yan, tapos ito na yung ipapalit natin guys. Yan, mas maganda to. Ikabit ko muna mga kalikot yung bagong bushing. Tapos lagyan rin natin siya ng oil pump. May mga video naman tayo guys dito sa ating YouTube channel at saka sa ating Facebook page. Bali update ko na lang kayo mamaya mga kalikot. A few moments later. Nakabit na natin yung mga bagong bushing. Tapos nalagay na rin natin mga kalikot yung oil pump. Kabilaan yan, dalawa. So testerin na lang natin itong nabili natin or itong bagong rewind na motor. So dun sa pinagbibilan ko nito, okay naman yung mga motor natin na nabibili sa kanya. Ayan. Lalagyan na lang natin mamaya guys ng fuse para safe yung ating motor kapag nagkaroon ng problema yung ating electric pan. Ayan. So okay naman, pero check pa rin natin kung shorted sa kanyang body. Yan. So okay naman. Yan. So tayo naglalagay talaga tayo ng thermal fuse sa mga bagong rewind na motor na binibili natin. So lalagyan ko muna siya. Yan, dito na lang natin ilagay. So kapag naglalagay kayo mga kalikot ng thermal fuse, kailangan nakadikit yung thermal fuse dito sa magnetic wire natin or dito sa winding ng ating motor. Yan. Para kapag uminit yung ating motor, automatic na ma-open or masisira na lang kusa yung ating thermal fuse. So dito tayo maglalagay ng thermal fuse sa common na wire niya, yung kulay green. Yan, dyan tayo maglalagay. So putulin muna natin to. Tapos ito rin yung pagdugtong natin sa kabilang paa ng thermal fuse natin. Nalagay na natin yung thermal fuse mga kalikot. So ganyan yung pagkalagay natin. Dito tayo mga kalikot nag-connect sa kanyang common na wire, yung kulay green. So assemble na lang natin or ibabalance muna natin yung kanyang rotor dito sa kanyang stator. Check natin yung mga washer niya kung magdadagdag tayo or hindi na. So ito guys, malalim siya, magdadagdag tayo ng washer. So ganun yung pagbalance naman mga kalikot. Ibalik rin natin yung dating washer niya, tapos i-balance ulit natin. Ayan, konti na lang, bali lagyan na lang natin ng mas manipis na washer.
Saka naman natin i-balance yung bandang likod na casing. Ayan, so okay na. Bali, balance naman natin dito sa bandang likod. Na-balance na natin siya mga kalikot. So okay na yung mga spacer natin. Sakto lang yung luwang niya. Ayan. So lagyan ko na lang siya ng langis. Tapos i-screw na natin. And then assemble na natin yung kanyang motor mga kalikot. Lagyan na natin mga kalikot ng oil. Yung kanyang oil foam. Kada gilid ng kanyang bushing. Yan, para tumagal yung oil sa kanyang bushing. Yan, tapos lagyan rin natin itong bushing niya para mas mabilis natin maipasok yung shafting. Syempre lalagyan rin natin yung kanyang shafting ng oil. Same lang dito sa likod, lagyan rin natin ng oil yung kanyang oil foam, tapos sa kanyang shafting, tapos bushing. Pukpukin lang natin dito para mag pre-wheel siya, para matanggal siya sa pag disalign. Yan, pwede rin natin yan lagyan ng oil saka dun sa harap. Ayan guys, oh. Pre-wheel na siya. Yan, lagyan na rin natin dito sa harap yung katamtaman lang. Ayan guys, maganda na yung ikot nyo. Okay, so assemble na lang natin yung kanyang gearbox. Na-assemble na natin siya mga kalikot. Nalagay na rin natin yung kanyang switch capacitor natin. Testerin muna natin. Ayan, may reading sa ating tester. Number 2, number 3, 0, 1, 2, 3. Ayan. So okay siya. Check rin natin kung grounded siya dito sa kanyang body. Okay naman. Yan. Testing muna natin siya mga kalikot. Number 1. Ayun. Number 2 natin. Number 3. Ayan, okay na siya mga kalikot. Assemble na lang natin yung kanyang swing, tapos yung frame at saka yung fan niya. Tapos testing ulit natin. Na-assemble na natin siya mga kalikot. Bali itatry na lang natin. So ang mga pinalitan natin mga kalikot, yung kanyang mismong motor, tapos isang capacitor, tapos bushing shafting pinalitan rin natin. Tapos naglagay tayo ng thermal fuse mga kalikot. Number 2 natin. Ayan. Number 3. Ayan guys, sobrang lakas niya na. Ayan, sana may natutunan kayo guys sa mga kalikot natin. Ganun lang yung pag troubleshoot natin sa mga electric fan. So kailangan kapag nagre-repair tayo ng electric fan, kailangan step by step siya para mas madali natin ma-repair yung isang unit. So hanggang dito na lang guys yung video natin para dito sa mga electric fan natin. Maraming salamat guys sa panonood ng mga video natin, at saka wag nyo rin pong kalimutang i-subscribe ang ating YouTube channel at paklik na rin ng ating notification bell para lagi kayong updated sa mga bagong video natin mga kalikot. At saka wag nyo rin pong kalimutang i-follow ang ating Facebook page. So maraming salamat, ingat kayong lahat, and God bless sa ating lahat mga kalikot. Bye bye.